Kayo ho ba ay nagulat nung huling sona ng Pangulo, ang pambungad niya, agad yung, pinsan niya agad yung kinuwelyuhan, kumbaga. Pero kahit hindi pinalangalanan, alam natin kung sino naman yun. Ano? Kayo ho ba ay inasahan nyo na yon o medyo, baka kakaiba to Hindi naman totoo yan, optics lang. Ang tawag doon di ba si Greg Garcia yung kanilang ang tawag doon utos, sunod, palakpak. Kung ganun lang yun, papalakpakan, pagkatapos wala na yun. Mm-hmm. Kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. Kasi hindi naman mangyayari yung 1.45 trillion insertions, diversions to flood control for 3 years without the cooperation of the whole of government. Mm-hmm. Meaning the House, the Senate, and the President's Cabinet. Mm-hmm. Especially the Department of Budget and Management. Mm-hmm. Alam nila lahat yan. They cannot take away the flagship projects, funds for flagship projects, and palitan ng mga flood control. Kung hindi alam ng mga secretary ng DBM, Department of Finance, hindi nila magagawa. Executive Secretary, hindi nila magagawa yun. Ibig sabihin, pinayagan nila yun. So, may responsibility. Ang laging hirit ay ang presidente, ang siya nagbunyag. Pinunyag niya Lahat ng ito? 3 years. Niya, after 3 years, mahiya naman kayo. it's a question of complicity or competence. Meron sinabi yung dating speaker na parang, if I'm going down, parang I'm not going down alone. Yun ang... I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. Dahil, laglagan na yan. Laglagan na yan. Okay. Bakit yung sa supposed priority bills ay dalawa lang daw yung napirmahan? It's out of 51 to 52 ng priority bills, supposedly. Well, kasi marami naman mga sinasabi na priority legislation na hindi naman talaga sincere. For example, the anti-political dynasty bill, di ba? Pinasa nila, yung fake, fake, actually, wala sa puso. Tapos yung, for example, in Leyte, the district of Speaker Martin, in 3 years, 42 billion. Wow. In the district of Majority Leader Sandro Marcos, 30 billion. Ganon kalaki. Sa, alam mo, sa district ko, ngayon 2026, 400 million. Hindi pa na-release. Hindi pa na-release? Hindi pa na-release because I'm a critic. I'm the critic. So, ganon ang ibig sabihin, hindi equitable yung distribution. Ibig sabihin, ang kanilang distribution nila, kung sino yung mga sumusunod, yung yes man, pangalawa, yung papayag na magkakaroon ng mga anomalous projects sa lugar nila. Bago yung budget. Ikaw ba noon, ikay isa sa mga maingay na tumututol talaga sa impeachment ng Vice President. Pero, hindi ka naman alay. No, I'm not against the impeachment of the Vice President. I'm against the process. The process, okay. Yung proseso na ginawa nila. Bakit? Kasi nakita ko yung mga congressman, continuation lang ito nung 19th Congress, na incentivize ng bilyong-bilyong piso ng mga infrastructure flood control projects. Kaya nga, sabi mo, inaakusahan ni Mayor Benji. Ang gagawin ko Monday, I will deliver a privileged speech na sabihin ko doon kung ano yung nakita ko na mga allocables ng mga prosecutors. Wow. Mula nung 19th Congress hanggang 2026, kung magkano yung allocations nila, at ikukumpara natin doon sa ibang mga congressman. Doon natin makikita kung na-incentivize nga ba talaga itong mga prosecutors na ito. So, hindi naman lahat kasi... Sabi po ni Congressman na Erice, optics lang daw yung pagbanggit ng Pangulo kay former House Speaker Romualdez nung SONA. Utos, sunod palakpak, pagkatapos wala na raw po yun. Ang sabi pa niya, the President cannot afford to jail former Speaker Romualdez kasi hindi daw po mangyayari yung insertions for 3 years without the cooperation of the whole government. Your comment po, and kung meron po bang update sa palasyo ang Ombudsman doon sa sinabi ng Pangulo na
will be done soon na yung filing ng multiple cases against Romualdez? Okay, unang-una, yan ba ang talagang kanyang mga sinabi? Kasi nahulog yung laptop kanina. Baka naguluhan. Kasi gulong-gulo yung isip dyan ni Congressman Erice. Parang hindi siya tumutugma sa katotohanan. Sure? Okay naman yung laptop? Okay, sige. Well, anyway, nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Erice. Dahil ang kanyang mga sinasabi ay laging may parang, I think, I don't think. Lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts. Puro theory. Alam niyo po, sa gobyerno, hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Nakita ko nga po ang, kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito, at isa siya sa public servant, at siya ay isa sa maingay na nagtutuligsa, gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Diba? So kung ang binibigyan niya lang ay yung nasa isip niya, patain niya na yung nasa isip niya. Patayin niya na yung kanya nasa isip. Dahil wala po yung katotohanan. Sinabi pa niya, at sinunggandahan nitong si Lord, una sinabi ni Congressman Erice, sinabi daw ni Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone. Tapos, sinunggandahan nga ni host, I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman Erice, dahil laglagan na yan. Si Congressman Erice ang isa sa pinakagusto kong makausap, kaharap kayo. At tatanungin ko siya ng diretsyo, saan nang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya, dahil puro ganito na intriga, mahirap sumagot ng puro intriga. Hindi tayo dapat, tayo mga taga-media, hindi tayo dapat nabubuhay sa intriga lang. Intriga at pamilya.